Mga riders, so for today's video pala, nasa likuran natin ang 2024 model na Road Edition ng Suzuki Rider Fi 150cc. So ito na yung pinakabago nilang color variant na pwede nating pagpilian ngayong 2024. Alamin naman natin kung ano nga ba yung nabago dito sa motor na to at magkano na ba yung updated price, monthly installment, kung may bala kayo bumili ng ganitong motor. At ngayon nasa Trade Alabang, S-Service Road tayo. Kung gusto yung mag-inquire, punta lang kayo dito. Unahin na nga natin guys yung kanyang headlight nito. As usual, same pa rin siya sa old model. Naka-bulb type pa rin yung kanyang turn signal light niya dito. At LED yung kanyang headlight. So try natin pailawin guys. So bulb type pa rin pero napaka-visible niyan sa gabi guys. At dito rin yung kanyang headlight is LED na rin yan guys. Pati yung kanyang park light. Ayan. Yung daytime running light niya guys. LED na siya. At bulb type lang ang kanyang turn signal light. So pagdating naman dito sa front suspension niya, gumagamit pa rin ito ng front telescopic. At meron tayong dual piston caliper disc brake dito. Wavy design pero wala pa itong ABS sa 2024 nila. At yung size naman ng gulong niya dito, same pa rin. May size pa rin ito na 1790 by 17 at tubeless. Same pa rin naman ang design ng kanyang mags, wala nang pagbabago. Ito palang nire-review natin is matte color siya na may pagka dark blue yung kulay ng motor na ito. Ito sa kanyang likuran guys, gumagamit pa rin ito ng bulb type, pati yung kanyang turn signal light niya. Bulb type rin ang gamit. Ang kagandahan, napakaganda talaga ng design ng kanyang taillight dito at naka-built-in ito kaya iwas sa pagkasagi or pagkabali ng ating turn signal light. At meron din tayong plate light dito guys. So try natin pailawin yung kanyang turn signal light. Yan naman guys yung kanyang itsura ng kanyang turn signal light dito kapag nakailaw tayo. So napaka-visible kahit bulb type pa ang motor na ito. Dito sa likuran niya guys, kung mapansin natin, naka single piston caliper pero wala itong ABS guys. At meron tayong wavy design disc brake dito. Pagdating naman sa rear suspension ng motor na ito, gumagamit pa rin ito ng Showa na single monoshock dito at swing arm naman siya. Size naman ng gulong niya dito is 1890 by 17 at tubeless na rin ito guys. IRC naman ang tatak ng gulong niya. Napakaganda ng ganito tire. Dito naman sa sprocket size niya guys, meron itong size na 38, 428. Dito naman guys yung kanyang design ng kanyang change pedal dito. Ayan. So ganyan siya ang design niya. At ito yung footrest niya. Sa backride naman, same lang siya sa old model. Same design. At dito rin ang kanyang bukasan sa upuan. Natin dito sa kanyang upuan. So ito sa ilalim niya guys, dito sa kanyang upuan meron tayong tools dito. So meron na siyang lagayan dito mismo naka-built-in sa kanyang upuan sa likuran. Dito naman wala tayong makikitang storage box kundi mismong tangke na siya. So ito na yung tangke niya guys at ito na yung kanyang battery. So yun lang ang meron dyan sa ilalim ng kanyang upuan. Kung naghahanap ka guys ng storage box, meron naman siyang storage dito. Ayan. So na meron kahit pa paano meron tayong lagayin dito, ganitong papel, maliit or cellphone, pwede mo mailagay dito sa kanyang batok. Meron siyang maliit na lagayan. Para naman sa mga pindutan guys, kung mapansin natin, meron tayong electric start dito. Sa kabila naman meron tayong high and low, patayan ng ilaw, turn signal light, at saka busina. So wala siyang pass switch guys, wala rin siyang hazard light, kundi yun lang ang meron sa motor na ito. Dito naman naka-shutter key pa rin ang motor na ito. Pero pwede mo naman siya ma-lock guys para iwas sa malilikot na kamay. Yan, pwede mo siya ma-lock guys. Sa panel gauge naman niya guys, gumagamit ng motor na ito ng fully digital meter panel at marami ka na rin makikita tungkol sa iyong pagmamaneho. So napakaganda guys kapag nakailaw tayo sa gabi, mag-iiba yung kulay nito guys kapag gabi, kapag naka-on na yung headlight natin. Kung mapansin natin nag-red siya, ganyan ang mangyayari kapag gabi na siya guys or naka-on yung ating headlight, nagiging kulay pula siya. Ano, sa lahat ng specs and features, wala naman siyang nagbago kundi yung vehicle graphics lang talaga yung nagbago sa motor na ito. Yung engine niya same pa rin naman, walang nabago.
Tsaka same pa rin talaga yung specs and features. At decal graphics lang talaga na bago dito, at saka yung kulay ng kanyang fairings. Kahit ganun lang ang nababago guys, marami pa rin ang tumatangkilik sa motor na ito. Kahit ganyan lang ang nababago, kahit meron na itong kompetensya na ibang mas advanced, marami pa rin talagang bumibili dahil sa garantisadong makina. At sa forma nga naman na napakaganda, napaka-sporty looks, premium, at napaka-pogi nga naman talaga ng motor na ito. Samahan mo pa yung kanyang body design na sobrang nipis talaga ng kanyang body design, na pang aerodynamics talaga. At talaga namang dito nawawala sa mga motor show, lalo na sa drag race. Rin mawawala dito sa Rider FI yung kanilang kickstarter. Malubat man tayo, di tayo mga ngamba na di na tayo makakaandar dahil meron itong kickstarter. Pagdating naman sa specs ng makina nito ay meron itong 4-stroke dual overhead cam, 4 valves liquid cooled, at may engine displacement naman ito na 147.3cc, at kaya naman umabot ang kanyang maximum power sa 13.6 kilowatts at 10,000 rpm, at may maximum torque naman ito na 13.8 Nm at 8,500 rpm. Ang fuel system naman ito ay fuel injected na, kaya nakakasigurado na tayong matipid nito sa gasolina na umaabot sa 52 kilometers per liter. Pero nakadepende pa rin yun sa road condition at sa bigat ng rider. Ang transmission type naman ng motor na ito ay meron itong 6-speed manual transmission, at may fuel tank capacity naman ito na 4 liters. Pagdating naman sa presyo ng motor na ito ay umaabot na ito ngayon sa 125,000 pesos. So sobrang taas na ng presyo ng motor na ito, at di ko lang alam bakit tumaas na wala namang nabago or nadagdag sa specs and features sa motor na ito. At dahil sa presyo nito ay pwede ka na makabili ng Winner X150 na ABS version at keyless, at may USB charging port na wala sa motor na ito. At kung may balak kang kumuha ng installment, ito naman ang kanyang installment. May down payment dito na 12,000. Kung kukunin mo ito ng 1 year, aabot lamang ang iyong monthly installment sa 11,932. Kapag 18 months naman ay aabot naman siya sa 8,779. Pag 24 months naman ay aabot naman siya sa 7,202. Pag 30 months naman ay aabot naman siya sa 6,255. At kapag 36 months or 3 years ay may monthly installment naman ito na 5,625. Pero may rebate pa yan guys na 200 pesos. Kung gusto nyo mag-inquire dito sa Alabang branch sa kanilang motor trade, hanapin nyo lang si Sir Vincent. Saan dito sir? Sa 165 Quito East Service Road, Alabang, Muntinlupa City po. Ayan, so dito lang kayo mag-inquire guys, kung taga dito lang kayo sa Alabang. So shoutout sa taga Alabang.